sabi doon, 62 Ngayon, tandaan nyo, yung Bible po kasi, sinulat siya in a way na ito is in the Old English translation. So, ibig sabihin, masyado siyang flowery, masyado siyang mabulaklak, masyado siyang matamis sa paraan ng pananalita. Halimbawa, okay, sige sis, pakibuksin mo dyan. So, ito mga kapatid, mas maganda ito kung mag-aaral kayo ng Biblia po. No? Kung meron kayong King James, 1611, minsan malilito kayo, anong 3 score? Kung maganda rin, hindi tayo legalista, isasuggest ko sa inyo, kung meron kayong yung amplified version. Kasi yung amplified, mas nililinaw doon. Kasi, gaya po nito, ito minsan, malilito kayo rito, may nagtanong sa akin na sister, sabi niya, ba't ano ba talaga ito? 3 score and 2 weeks, sabihin, kasi 2 weeks, pag minultiply mo yan sa 7, pumapasok na 14. So, nagkaroon siya ng confusion doon. Ano ba yung 3 score? Ang 3 score po kasi, yung score, tatandaan nyo kapag nabasa nyo yan sa Bible, katumbas yan 20. Ngayon, ang gagawin nyo, kung ano yung number na nagsisimula dito, imamultiply nyo siya dito. So, 3 times 20 equals 60. And 2 weeks. So, ibig sabihin yan mga kapatid, kung ito kasi, ito ay linguistical equation yan. 3 score and 2 weeks. Pag ito tinignan sa American translation, 62 weeks. Minadali, di ba? Pero pag dito, 3 score and 2 weeks. Hindi siya common. So, pag ulitin ko, kapag nakita nyo yung score, it means 20. So, imumultiply nyo lang to. Halimbawa, nakalagay dito 4. Ito score. Tapos nakalagay doon 8. 4 score. Ilan po yung 4 score? 4 by 20 is equals 80. And 2 weeks. Isabihin, hindi po nakahiwala yan. Isabihin, ganyan lang talaga yung pagkakasulat niya. Yung 62 weeks na napaka-plain basahin sa English, sa American English, pagdating sa Old English, kasi alam natin, ito galing sa bandang Europe ang translation, ito'y naging 3 score and 2 weeks. Pag titignan mo, parang na-defamiliarize yung paraan ng pagkakasabi ng 62 weeks. So, 3 score, 3 times 20, and 2 weeks. So, 62 weeks. Naintindihan niyo po? Okay, now, so ito, mga kapatid, ito yung, may nakikita nyo, merong 7 sa una, tapos 62, tapos meron natitirang 1. So sabi dyan, lagpasan na natin to. So nag-isip po, 3 score and 2 weeks. Malinaw po, 62 weeks. So sa mathematical expression, 62 plus 2 weeks. Ngayon, sa mathematical expression, yung word na is, ang katumbas niya is equals. She is beautiful. Siya ay equal sa maganda. Right? Nakikita niyo, mga expressions yan, which pinapakita natin, binibreakdown natin para mas maintindihan natin. Okay. So, di ko lang kung saan tayo nagtapos eh. Sorry, can you hold on? Siglit lang po ah. So, eto mga kapatid, Lord willing, matapos sana natin ngayon, kaya lang, ayoko kasing kainin ng masyadong oras. Ipapakita ko sa inyo, ulitin natin, review natin, nung nakaraan mga kapatid, 7 plus 62 plus 1, nakikita nyo dapat AD 37, tapos na ang dispensation ng Hudyo. Hindi po ba? Kaya lang, gaya ng pagkakasabi natin, pagkatapos nung 69th week, dumating doon ang kalahati ng week. Kasi po, kailangan mag-prophesy ang Messiah. So, kung tapos na yung 69 and a half, ilan na lang po yung natitira? Meron na lang tayong titirang half week. Or, pag i-multiply natin yon to 7, yun ay pumapasok ng 3 and a half years. So, yung mga susunod dito mga kapatid, ay puro mga quotation ng prophet. Bakit po?
para pagtibayin natin na ang natitira na lang ay 3.5 week. Kasi pag nalaman natin na yun na lang ang natitira, ang panalangin ko naway magkaroon ito ng epekto sa atin, no? Na sana ma-realize natin, ay hindi na pala ako dapat nagdodota. Hindi na pala ako dapat ganito ng ganito na pahapay-hapay sa gawain. No? Kasi yun mga kapatid, yun ang purpose kung bakit natin pinag-aaralan to. It's not just a doctrine dahil wala namang kinalaman para sa atin ng 70 weeks. Ito yung sa Hudyo. Pero pag nalaman mo ang kalendaryo ng Diyos, alam mo kung malapit na siyang dumating, hindi ba dapat ang buhay mo dapat ay umaayon sa kung paanong darating na ang Panginoon? Okay. So, tapos tayo dyan. Okay. So, ito mga kapatid, sa first seal, sabi niya, now watch, in the end time. So, not in the early days when Christ was preaching. So, binanggit siya. End time, at saka early days when Christ was preaching. But in the end time, the last part of the week, where we just took the 70 weeks of Daniel, and Christ has prophesied for 3.5 years. And 3.5 years are yet determined. So, isabihin, sa natitirang one week, which is equals to 7 years, nagasta na mismo yung 3.5. Nung nag-prophesy si Lord Jesus Christ, anong dispensation ng anak? Son of Man dispensation. Okay, and 3.5 years are yet determined. Yung natitira, yung isabi ng yet to be determined, yan ang natitira na lang mga kapatid. Is that right? And this prince in that time is to make, tingnan nito tingnan nyo kung ano mangyayari mga kapatid. And this prince, whose prince? Is it Titus? No, tapos na yung early days in the end time. And this prince, in that time, is to make a covenant with Daniel's people, which is the Jews. That's when the bride's taken out now. She won't see it. Sabi na mangyayari, yung covenant, mga kapatid, mangyayari siya mismo kapag ang bride ay inalis na sa daan. Alam niyo kung ano nagpapadelay sa lahat ng pangyayari? Tayo. So, gustong-gusto na ng Panginoon, totoo lang, ang problema, meron tayong mga puso na kailangang isubmit para mas mapabilis. Nasa atin mga kapatid yung bola. Anong gagawin natin sa bola? Ididribble mo lang ba ng ididribble? O anong gagawin mo? I-shoot mo na. Right? Next. Now, look at how Daniel described the Pope. Palagay ko tapos na tayo rito, nakaraan. Okay. And in doing this, to get it, she'll. Sino yung she'll? We know the church is a woman. So she will compromise with the Jews and make a covenant. And when she makes a covenant with the Jews, ang Roman Catholic, mga kapatid, na pinangungunahan ng Pope, ay magkakaroon ng covenant sa mga Hudyo. Now remember, I'm taking this from the scriptures. And now when she does this, and makes this covenant, we notice in Daniel 8:23 and 25, he will cause craft to prosper. And craft is manufacturing in his hand. So lahat ng mga bagay na ito mga kapatid, lahat ng mga negosyo na nakita nyo, mahuhulog ito sa kamay ng Antichrist. Nasa kanya yung pera, nasa kanya yung gold. Ngayon mga kapatid, kagabi may pinanood akong YouTube, CNN. At saka sabi doon sa report, mga kapatid, wala na silang tiwala talaga sa fiat currency. Kung maaalala nyo yung fiat currency, diniscuss natin, ito yung mga nasa pitakan nyo na papel. May value yan sa ngayon. Pero pag dineclare yan ng Pope, na bumalik tayo sa gold standard, walang silbi yan. So mga kapatid, anong ipambibili nyo? Paano yun? Kailangan right ngayon pa lang mga kapatid, pinapractice nyo natin yung pananampalataya nyo. Panginoon, wala akong pambiling gamot. Salamat, Panginoon, di ako magkakasakit. Practicein nyo mga kapatid. I've been practicing that at hindi ito tsamba. No? Nakikita ko, kumikilos ang Panginoon. Why? Bakit? That's His word Pirmahan mo na lang yung cheque. And God is able para ibuhos sa iyo yung kanyang salita.
Right? So, diretso tayo mga kapatid. Okay. Notice, in the last one half, hindi sinabing in the last 1 week. Pansinin niyo mga kapatid ha, in the last one half of Daniel's week, hindi sinabing in the last week. So kalahati na lang talaga natitira. The people makes a covenant. This prince makes a covenant with Rome. Okay, makes a covenant with them. Know that for the wealth, for Catholic and Jew, holds the wealth of the world. Tandaan nyo, sino ang lesser evil dyan sa mga yan? Ito, sino ang matindi? Catholic. This is recorded now. And after, okay, obserbahan nyo ito mga kapatid. Dinadahan-dahan ko kasi kailangan nating himayin to. After, hindi before, after the church, who is the church? Can you please raise your hands? Can you say amen to that if you are? After the church is taken away, kapag wala na si bride, Rome and the Jews will make a covenant with one another. Ito mga kapatid ang masaklap dito. Kapag inabutan mo ang covenant na to, alam nyo na. Right? Naintindihan nyo kung ano yung sabihin? The Bible said they would with the holy people. Okay, next. And he makes this covenant with the Jews. And in the midst of these 3.5 years, ito mga kapatid, i-breakdown natin mamaya yan. He breaks his covenant as soon as he gets the thing wrapped up and gets the money of the Jews tied up. Now, when he gets the money all under control, then he'll break his covenant with the Jews, as Daniel said he would do it in the midst of the last half of the 70 weeks of Daniel. Mga kapatid, pinapakita ko lahat sa inyo to. Sa dulo nito, i-wrap up natin. And then, brother, what will he do? He will have all of the world trade and the commerce a pact with the world because he'll hold the wealth of the world partially, completely. Now, may tanong dito mga kapatid. If the 69 weeks already expired, kasi may mga confusion dyan mga kapatid, then, 1 week or 7 years is still remaining? Isang linggo pa ba yung natitira or 7 years? Is it the 7 weeks? 7 years remaining? Is that correct? Tingnan natin ang direktang sagot ng prophet dito. Brother Branham, I notice you're referring to Daniel's, QA on Seals, 1963. Brother Branham, I notice you're referring to Daniel's 70 weeks on the first seal message. I understand on the tape of Daniel, when the gospel returns to the Jews, the 70 weeks will begin. Is there, so dito, nagtatanong yung lalaki, nililinaw niya, Brother Branham, is there there's a 1 week, 7 years left for the Jews? Ano ba, Brother Branham? Natitira ba isang linggo na lang ba para sa mga Hudyo? O natitira ba kalahating linggo na lang? O isabihin, 3.5 years left for them. Ano po ba yung natitira? Ito ba isang linggo? O ito ba kalahating linggo, which is 3.5 years? Ito yung sinagot ng prophet. Only 1/2 week. Jesus prophesied the first half of the week. Yung 70th of Daniel, yung kalahati, nag-prophesy siya doon sa half week, which is we know, 7 divided by 2 is 3.5 years. Ilang taon nag-minister si Jesus Christ? Pumasok siya ng 3.5. As was predicted, only 1/2 week left for them. Okay. Now notice, in the time of Daniel, now the second half of the 70th week, yung pang 70, yung 1 week na natitira, the second half of the week, kasi yung first half kay Jesus Christ, yung natitirang second half, sa mga Hudyo na natitira ngayon,
Now remember, Messiah was to be cut off in the midst. That's the middle. Well, what's half of 7? 3.5. How long did Christ preach? Congregation answers 3.5. That's right. Now, but there's determined yet to the people what? Another 7 years. Tama ba yung basa ko po? Another 3.5 year. Okay, so malinaw po. Hindi 7 years na natitira. 3.5. He will prophesy in the 70th week, which is 3.5 years. Si Jesus Christ, speak of Jesus Christ, and in the midst of it, He will be cut off, which is 7 years. 70 weeks is determined for the people. 7 years approximately to the Jews. Now, you remember, they was to prophesy. You've read that. How many has read that? Sure, we all acquainted reading the scripture. And they, dalawa sila, hindi isa lang, they prophesy. Sino tong dalawang ito? These two witnesses prophesy in the time of Daniel's second half of the 70th week. Second half. Kasi yung first half, isa lang ang nag-preach noon, nag-prophesy noon, si Lord Jesus Christ in a form of flesh. Pagdating ng kalahati, yung 3.5, mga kapatid, ang 3.5 years, pag dinivide nyo sa 12 months, pumapasok ito na 4, ilang buwan yon? 12 plus 6, 42 months. Yun ang natitira. That is the last 3.5 years. Teka, may tanong ako dyan. Gumagana na ba yung 3.5 years? Hindi pa po. Kasi gagana lang yan once the bride is taken away. So wala pa. Huwag kayong mag-alala. Pero i-angkla nyo yung patotoo nyo doon, mga kapatid. Ang lapit na. Kaya hindi nyo mabiblame ang ilan kung magkaroon sila ng parang conviction nila. That's all right. But ang kailangan natin ay make sure na ano ba talaga ang mangyayari? Ako ba talaga sure na ako doon? Naka-typos ba ako doon? Meron ba akong sure, may absolute ba ako doon sa Word of God? Yun ang kailangan natin siguraduhin, mga kapatid. Okay. 5 minutes. We must stop and explain why these 70 weeks, because if you don't, okay, pasinin nyo you'll miss those seals, you'll miss those trumpets. Kung magpo-focus na tayo sa 70 weeks, mga kapatid, mamimiss nyo ang mga bagay na yan. You'll miss those vials, those plagues, those 3 unclean spirits like frogs, those 3 woes, the casting of the red dragon, the woman in the sun. You'll miss it all if you don't, because it takes place right here, where? In the 70th week. Okay, may sinasabi ang prophet. Mangyayari lahat yung mga binanggit niya na to, mga kapatid, dito, in the 70th week. Now, may sinabing seals dyan. Di ba ang seals nagpe-pertain din sa bride? Merong bahagi ng seals, mga kapatid, na hindi para sa bride. Para sa Hudyo. Yung iba. So, may bahagi ng seals na mapufulfill. Ang trumpets, mga kapatid, meron yung bahagi na mapufulfill para sa mga Hudyo. Okay, yung mga plagues, yung mga woes. Ano bang 3 woes? Tapos na yung 3 woes, mga kapatid. Tapos na yung 2, yung isa, paparating pa lang. Okay. And in the 70th week, what's going to happen? God is going to finish the transgression of Israel. Transgression, yung pagkakasala nila. Dati pagod na si Lord. Mga kapatid, ano gagawin niya? Tatapusin niya ang transgression ng Israel. Pero ito ang good news ko sa inyo, mga kapatid. Bago niya tapusin ang transgression ng Israel, kailangan niya munang tapusin ang transgression ng bride. Why? Kasi yun ang paraan mo para tumira ka sa langit. Dahil walang kasalanan pwedeng manirahan sa langit, mga kapatid. Tatapusin niya ito. Sino sa atin ang walang iniquity? Lahat tayo may iniquity as long as nandito tayo sa flesh. So, pag finish niya, mga kapatid, tapos ang iniquity nito kapag nag-body change. Right? Okay. Pag natapos na siya sa atin, ang switch ay lilipat, mapupunta, mga kapatid, sa Israel. Finish the transgression will be turning away the ungodliness
from Jacob. Bakit Jacob ang binanggit niya? Bakit hindi Israel? Jacob, we know, speaks of an unconverted Israel. And then, all of them will receive the Holy Spirit. Okay, notice, if the Gentile church has to be taken away first, the Gentile church has to be taken away first for the Jews. Then, the end, which is the 3.5 weeks, the end of the 70 weeks of Daniel takes place. 3.5 years, Messiah prophesied, and then he was cut off in the middle of the 70th week. Kasi, ito yung 7 week, ito yung 7 years. Yung gitna niya mga kapatid, ito, na-cut off ang Messiah rito. Okay, so meron titirang 3.5. And then, there's 3.5 weeks, actually years ang ibig sabihin ng prophet dyan, left yet. And we find out 2 prophets of Revelation, he never changes his quote again of Revelations 11, comes down and prophesies to the Jews. Ilang buwan? 42 months ang sinasabi ron. 42 months is equals to 3.5. Yun ang reason mga kapatid kung bakit magkakaroon sila ng mga plagues. Bakit? Isipin mo ba naman? Yung isa sabi niya, hindi uulan maliban na sabihin ko. Sino kaya yun? Balikan niyo yung Bible niyo kung sino. Yung isa naman, ang dami niyang perwisyong ginawa sa Egypt. Salot, ibang salot. Pumula yung ilog, nagkaroon ng maraming palaka, nagkaroon ng makuha ng salot. Sino kaya yun? Okay. Now, the church will be taken away at that time. Praise God. Tayo mga kapatid. Tayo po'y manalangin. Lord, Ama, purihin ka, Lord. Salamat po sa biyaya mo, Ama. Naitanim, Lord, ang mga binhi, Lord, ng pagtuturo. O God, nasa iyo po, Panginoon, ang kakayahan para magkuwikan ng mga binhing ito, Ama. Minsan pa, Lord, purihin ka at mapasayo ang kapurihan. Pasalamat sa pangalan pa Hesus Kristo. Amen. Praise God. Awitin nga natin, mga kapatid, yung awit na Chosen Generation. Praise God.